Thornfield. A place where you never know what lies behind its cold walls. To many, it's just an ordinary facility for troubled children. But if you dare to look into their eyes, you'll see something stranger than any explanation. These children are not like other children. And if you know too much about them, you'll never come back. Pumutol sa opisina kung saan nakaupo si Matt. Isang simpleng kahoy na desk na may mga file na nakakalat sa mesa. Tinignan ni Matt ang isa sa mga file, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina. Si Matt ay nagtrabaho sa Thornfield sa loob ng 8 taon. 8 taon sa isang trabaho kung saan walang nakakaalam kung ano ang kanilang kinakaharap. Akala niya ay simpleng trabaho lang iyon, ngunit nagbago ang lahat nang pumasok si Zara. Slow motion shot of Zara, isang 7-year-old na babae, kumikinang ang mga mata, normal ang mukha pero may tinatagong misteryoso. Malumanay na umiti si Zara habang nakatingin kay Matt. Dumating si Zara sa lugar na ito na parang kakaibang hangin. Ngunit ang ikinatakot ng lahat ay hindi ang ginawa niya, kundi ang katahimikan sa kanyang mga mata. Nakita ng mga mata na iyon ang lahat at sa kanila may isang bagay na hindi maipaliwanag. Biglang namatay ang ilaw, dumilim ang kalawakan. Umalinggaw ang tawanan sa buong silid. Nanlaki ang mga mata ni Matt sa takot. Mabilis na bumungad sa mga bata sa silid ang eksena na may kanya-kanyang kakaibang kilos. Hindi maintindihan ni Matt kung bakit. Bawat bata dito ay may sikreto. Isang maitim na bagay ang ibinigay sa kanila mula nang ipanganak sila. Pero si Zara siya ang susi. Ang susi para mabuksan ang lahat. Biglang napunta ang eksena sa isang silid kung saan nakaupong mag-isa si Zara, kumakanta ng kakaibang kanta. Biglang umaalingaw-ngaw ang mga boses mula sa bawat silid sa gusali. Isang nakakatakot na koro, bawat tunog ay tila naaanod sa mga dingding, sa mga silid ng paghihiwalay. Tila nagiging mas madilim ang lahat. Kapag kumakanta si Zara, may gumising. Ang buong gusali ay yumani, at sa dilim, isang di nakikitang nilalang ang nagsimulang magising. Ang mga bata, kahit na magkahiwalay sila ng mga silid, ay naririnig at sinasagot. Ang parehong himig, ang parehong bulong. Isang hindi mapaglabanan na tawa. Hindi pa alam ni Matt. Hindi ito ordinaryong tawag. Si Zara ay hindi lamang isang espesyal na bata. Isa siyang tulay. Isang tulay sa pagitan ng mundong ito at ng isa pa. At kapag nabuksan ang tulay na iyon, magbabago ang lahat magpakailanman. Ang Thornfield ay dating isang ligtas na lugar. Ngayon ay napagpasyahan ang kapalaran ng lahat ng mga batang ito. At ikaw, kung ikaw ay nanonood, mayroon lamang isang pagpipilian, magpatuloy o matras. Ang screen ay nagiging itim, na nag-iwan lamang ng isang kumikinang na linya, babala. Ang makikita mo ay hindi lamang isang kwento tungkol sa mga espesyal na bata. Ito ay isang kwento tungkol sa pagpili, at kung ano ang mangyayari kapag nawalan tayo ng kontrol sa ating mga pagpipilian. Ito ay simula pa lamang. At kung ano ang susunod na mangyayari, hindi ka maniniwala sa iyong mga mata. Thornfield. Isang pangalan na parang normal lang, ngunit sa likod nito ay may mga bagay na hindi maipaliwanag. Dito ipinadala ang mga bata na itinuturing ng lipunan bilang mahirap at problema para sa paggamot. Ngunit walang nakakaalam na hindi sila tulad ng mga normal na bata. At may mga sikreto na kahit ang mga taong nag-aalaga sa kanila ay hindi lubos na mauunawaan. Bawat bata sa Thornfield walang dalang hakbang sa loob nila. Pabalik. Ang eksena ay nagbago kay Matt, isang binata, mga 25, nakasuot ng uniforme sa trabaho ni Thornfield, nakatayo sa harap ng kahoy na pinto ng pasilidad. Bumuntong hininga siya, hawak ang isang name tag na may nakasulat na Matt, new employee.
Matt, isang bagong empleyado sa Thornfield. Ang alam niya tungkol sa lugar ay mga chismis, ngunit hindi niya maaaring tanggihan ang pagkakataong ito sa trabaho. Sa kanyang unang araw, si AI Evelyn Marsh, ang nag-iisang tagapangasiwa ni Thornfield, ay nagtuturo sa kanya tungkol sa mga mahigpit na patakaran dito. Rule number 1: huwag magtanong tungkol sa mga magulang ng mga bata. The scene cuts to Air Marsh, a middle-aged woman, her eyes sharp, standing in an office full of books. She smiles, but there is something strange in her eyes, as if she is looking into the other person. Matt, this is not the place you think is normal. This kids is different. You may see them as normal, but don't fool. And remember, never ask about their parents. Hindi sila katulad mo, hindi sila katulad ng iba. Ang musika sa background ay nagiging tense. Ang eksena ay patuloy na nagbabago mula sa mga lumang larawan ng mga bata sa mga silid hanggang sa mga mata ni AI Marsh na puno ng kapangyarihan at pagkahumaling. Nagpapatuloy si AI Marsh sa mahigpit na mga patakaran. Huwag kailanman payagan ang dalawang bata na nasa iisang silid. Huwag kailanman maging masyadong malapit sa kanila sa panahon o pagkatapos ng trabaho. At kung inanyayahan ka nilang maglaro, dapat kang tumanggi kaagad, huwag sumali. Ang eksena ay nagbabago sa mga batang nakaupo sa silid, bawat isa ay kumikilos ng kakaiba. Isang pulang buhok na babae, Rosemary, ang nakaupo sa pagguhit ng mga larawan ng mga lantang bulaklak. Ang kanyang mga haplos ay tila sinusubukang ipahayag ang kamatayan sa bawat detalye. At sa kamay mga batang ito, bawat isa ay may espesyal na kakayahan na walang nakakaintindi. Si Rosemary, isang 9 na taong gulang na batang babae na may buhok na kasing pula ng apoy, ngunit gumuguhit ng mga bulaklak na namamatay lamang. Ang bawat talulot ay nalalanta sa bawat hagod. Kapag tinanong siya ni Matt tungkol dito, isang kakaibang ngiti lang ang kanyang natatanggap dahil iyan ang ginagawa ng mga bulaklak kapag nasa paligid ako. Napalitan ng eksena si Tobias, 14 na matangkad na lalaki, kasing lamig ng yelo ang mukha. Hindi kumukurap ang mga mata, nakadilat lang na parang nakikita ang lahat. Nakatayo siya, nakatitig ng diretsyo kay Matt ang mga mata, pero walang bakas ng paggalaw. Si Tobias, isang 14-year-old boy na hindi kumukurap ang mga mata. Isang titig na hindi maalis sa iyo. Sa 7 taon na pananatili niya rito, hindi pa nakikita ni Matt ang batang ito na kumukurap kahit isang beses. Walang nakakaalam kung bakit, ngunit nakikita ng mga matang iyon ang lahat. Ang eksena ay nagbago kay Clover, isang 6 na taong gulang na batang babae na nakaupo kasama ang isang pinalamanan na hayop, ngunit ang bawat isa sa kanyang natatanggap ay walang mga mata. Siya ay tahimik na nakaupo, ang kanyang mga mata ay malungkot. Isang mahinang tawa ang maririnig mula sa kanya. Si Clover, 6, ay may kakaibang libangan sa mga pinalamanan na hayop. Ngunit may isang bagay na espesyal, bawat matatanggap niya ay walang mga mata. At ayon kay Air Marsh, ayaw ni Clover na makita siya. Ang eksena ay nagbago kay Ren, 12, nakatayo sa tapat ni Matt, nagsasalita ng paatras. Isang kakaibang boses ang nagmumula sa kanyang bibig. Ren, 12, speaks backwards. The word she utters, it's a very bright day, you have to reverse to understand. It's a strange way of communicating, but also a sign na may mali. Ang susunod na shot ay nagpapakita kay Felix, 8, na nakaupo sa isang plato ng sunog na pagkain. Ang kanyang bibig ay patuloy na kumakain ng mga piraso ng sunog na pagkain. Si Felix, 8, ay kumakain lamang ng sunog na pagkain. Hindi lutong-lutong, ngunit sunog na itim na parang karbon. Bawat pagkain ay dapat linisin hanggang sa ito ay parang isang bukol ng uling. Mabilis na pinuto ng shot si Vera, 15, nakatayo sa gitna ng silid, na may kakaibang kagandahan na hindi maalis ang tingin sa lahat. Lahat ay nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang bagay na kaakit-akit, ngunit ang isang maikling sulyap lamang ay maaaring makakalimutan mo ang lahat. Vera, 15, is beautiful in a way that cannot describe in words.
Looking at her, you will forget everything. Mawawala lahat ng iniisip mo, mag-iwan na lang ng pang-akit. But behind that beauty is something unpredictable. At dito nagsimula si Matt. Isang tila normal na lugar, ngunit puno ng mga kakaibang babala, mahigpit na panuntunan, at mga bata na iba-iba. Sa bawat araw na lumilipas, ano ang haharapin niya? Unti-unting mabubunyag ang mga sikreto, ngunit makakaligtas ba si Matt sa lahat ng ito? Madilim ang ilaw, isang slow-motion shot ng Thornfield Group home gate. Huminto ang isang lumang kotse, bumukas ang pinto, at lumabas ang isang maliit na batang babae na may mahabang itim na buhok at kumikinang na mga mata. Normal lang ang hitsura ni Zara, 7, ngunit may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa mundo sa paligid niya. Nagsisimulang tumugtog ang kakaiba at tensyon na musika na parang hudyat ng pagkakaroon ng kakaiba. Si Zara, isang 7 taong gulang na bata, ay ganap na naiba sa iba pang mga bata sa Thornfield. Siya ay naglalakad sa pasilidad na ito na may ganap na normal na hitsura, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat. Walang takot, walang pag-aalala tungkol sa mga mahigpit na alituntunin na mainat na binuo ni Air Marsh. Kilala ni Zara kung sino siya at ito ang nagpaparamdam kay Matt. Nanlalamig. Slow motion shot ni Zara, papasok siya sa reception room, matalas ngunit mahinahon ang mga mata. Si Matt, ang bagong caregiver, ay nakatayo sa malayong pinagmamasdan siya. Hindi maiwasang maramdaman ang pagkakaiba sa unang pagkikita. Unlike the other children, Zara seems not scared or confused gila the rules. When Air Marsh explains the rules, don't ask about your parents. Don't very close to the children. Zara just look at her with a little smile. Kasi lahat tayo ay magkaiba, tama? She says, her voice soft pero parang alam na niya lahat. Inakay ni Matt si Zara sa kwarto niya. Nagiging kakaiba ang kapaligiran, parang may special shift. Dumaan si Zara sa mga silid ng mga bata at sinundan siya ng bawat mata ng mga ito. Mula sa unang araw, ginawang kakaiba ni Zara ang ibang mga bata. Ang bawat galaw at titig niya ay hindi lamang nakakaakit ng atensyon, kundi pati na rin ang mga batang tulad ni Rosemary, Tobias, Clover, at iba pa nakakaiba ang kinikilos. Tila naramdaman nila ang presensya ni Zara. Ngunit hindi lang iyon. Ang pakiramdam na iyon ay kumakalat sa lahat ng dako sa pasilidad na ito at walang makapagpaliwanag kung bakit. Ang eksena ay nagbago kay Rosemary na nagpipintura ng mga bulaklak gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito ang mga bulaklak sa kanyang mga ipininta ay hindi lamang patay, ngunit tila namimilipit. Ang mga talulot ay natutuyo at namamatay sa kanyang mga hagod. Si Rosemary, na ang mga mata ay tila nakikita ang isang bagay na higit sa kung ano ang naiintindihan ng mga tao, ngayon ay nagpinta ng mga larawan ng namamatay na mga bulaklak. At si Tobias, na hindi kumukurap, ngayon ay may kakaibang ekspresyon. Tila may hinihintay siya, bagay na si Zara lang ang nakakaalam. Nalipat ang eksena kay Matt, nakatayong mag-isa sa madilim na pasilyo ng Thornfield, ang liwanag mula sa kumikislap na lampara. Nakarinig siya ng mahinang tunog sa di kalayuan. Bumukas ang pinto ni Zara. Humakbang papalapit si Matt. Tapos isang araw, may kakaibang nangyari. Si Zara ay nakaupo mag-isa sa kanyang silid. Ang liwanag ay kumukupas habang siya ay nagsimulang kumanta. Isang kantang hindi katulad ng kahit na sinong Matt na narinig. Siya ay kumanta, ngunit hindi sa normal na pananalita. Ang mga salita ay parang misteryosong tunog, hindi Ingles, hindi Vietnamese, isang sinaunang wika na hindi maintindihan ng sinuman. At pagkatapos isang bagay na estranghero ang nangyari. Isang mabilis na hiwa mula sa silid ni Zara patungo sa iba pang mga silid sa Thornfield. Bawat bata sa silid, mula kay Felix hanggang Vera, mula kay Ren hanggang Clover, lahat ay nagsimulang makinig at kumanta ng magkasabay ang kakaibang kanta. Tila yumanig ang buong gusali sa ritmo ng kanta. Hindi na lang si Zara ang kumakanta. Ang ibang mga bata,
Kahit na pinaghihiwalay ng mga kwarto, kahit nakakulong sa mga isolation room, ay kumakanta na ngayon ng parehong kanta. Isang kakaibang chorus na kumalat sa buong pasilidad. At doon nangyari ang hindi ko akalain. Isang mabilis na hiwa kay Matt habang nagmamadaling dumaan sa mga pasilyo, nakakandado ang bawat pinto, lumalakas ang pagkanta, nagsasama-sama hanggang sa puntong mahirap sabihin kung sino. Tumakbo siya sa silid ni A. Marsh. Tumakbo si Matt sa kwarto ni A. Marsh, ganap na nagpanik. Kumakanta ang lahat ng bata pero nasa kwarto nila magkalayo. At si Zara nakaupo lang siya, hindi nag-aalala. Si A. Marsh, kasing cool at kontrolado niya, hindi maitago ang gulat sa mga mata niya. Isang hiwa kay A. Marsh, hawak ang clipboard, mukhang tense. A. Marsh, mahigpit ngunit medyo nag-aalala rin. Ito ay hindi kailanman nangyari. Ang mga nilalang sa loob ng mga batang ito sila ay nagising at si Zara ang nag-ugnay sa kanila. Hindi ito maaaring magpatuloy, Matt. Hindi sila maaaring pagsamahin sa isa. Zara, the child that everyone knows about. She is not just a special child. She is the bridge between all these children, and that could lead to an outcome that no one wants. Ang huling shot ay nagpapakita kay Zara na nakaupo sa kama, nakangiting malumanay, ngunit sa kanyang mga mata ay isang malalim na pag-unawa sa kung ano ang nangyayari. At Matt, alam niya na mula ngayon, hindi na magiging pareho ang mga bagay. Si Zara ay hindi isang normal na bata. Madilim ang screen, maliban sa madilim na liwanag ng mahabang pasilyo ni Thornfield. Umaalingaw ang mga yabag na parang tumahimik ang lahat. Ang musika ay nagsimulang bumuo ng tensyon, dahan-dahang nabubuo. Ang kamera ay dumaan sa mga dingding sa pamamagitan ng mga saradong silid, at sa wakas ay huminto sa pintuan ng isang espesyal na silid, ang silid kung saan nakahiwalay si Zara. Sa gabing iyon, nabasag ang katahimikan ng Thornfield. Nagiging magulo ang lahat pagkatapos gisingin ni Zara ang natitirang mga bata. Walang makapagpaliwanag nito, ngunit isang bagay ang malinaw, nagsimula na ang koneksyon. Ang mga bata, na minsang nakahiwalay at nakatabi sa magkahiwalay na mga silid, ay pinag-ugnay-ugnay na ngayon ng isang hindi makontrol na puwersa. At ang presyo ng koneksyon na iyon ay dapat na ihiwalay si Zara. Ang pagbaril ay tumama kay A. Marsh, ang kanyang mukha ay malungkot, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-aalala. Nakatayo siya sa harap ng isolation room sa basement, hawak ang isang file. Si Zara ay nakatayo sa tabi niya, kalmado, hindi nababagabag, na parang alam niyang hindi ito may iwasan. Walang pagpipilian si A. Marsh. Kailangan niyang mahiwalay sa iba pang mga bata. Ngunit si Zara, sa kanyang malamig na titig, ay hindi nagpakita ng takot. Pumasok siya sa isolation room sa basement, at isang bagay na madilim at kakilakilabot ang nagsimulang bumangon mula roon. Nagbabago ang eksena, kumukupas ang liwanag, at lumiko ito sa isang maliit na silid, na may mga dingding na bakal at isang matibay na pintong bakal. Mag-isang nakaupo si Zara sa kama, walang pagtutol. Ngunit sa kanyang mga mata ay may malalim na pagkaunawa sa nangyayari. Zara doesn't need to say anything. Naiintindihan na niya na bahagi siya ng larong hindi matatakasan ng sinuman. Hindi siya ordinaryong bata. Siya ang conduit, ang tulay sa pagitan ng mundong ito at ng isang sinaunang nilalang na tanging si Zara lang ang makakakonekta. Ang eksena ay pinutol sa isang pangkat ng mga dalubhasa sa gobyerno, isang grupo ng 3 na nakasuot ng proteksyon, ang kanilang mga mukha ay solemn, papasok sa Thornfield. Nakasalubong nila si A. Marsh sa kanyang opisina, kung saan ang kapaligiran ay tense. Nang dumating ang koponan, ang sitwasyon ay wala sa kontrol. Hindi lang sila naroroon upang tasahin ang sitwasyon. Nandyan sila para harapin ang isang malaking kaganapan,
isang kaganapan na maaaring magbago ng lahat. Si Zara ay hindi lamang isang bata na maaaring makipag-usap sa ibang mga bata. Siya ay isang tubo, isang tulay sa pagitan ng mga tao, at isang sinaunang, walang katapusan na makapangyarihang nilalang, at ang kapangyarihang iyon ay unti-unting nagising. Ang eksena ay pumutol sa isang tense na talakayan sa pagitan ng mga eksperto at ni Air Marsh. Isa sa mga eksperto, si A. Reeves, ay nagbukas ng file at umiling-iling, malalim ang iniisip. A. Reeves sa nakakatakot na boses. Si Zara ay hindi isang espesyal na bata. Siya ay isang kasangkapan upang muling pagsamahin ang mga pira-piraso ng isang nakakalat na nilalang. Isang nilalang ng hindi maisip na kapangyarihan. Kung iugnay niya silang lahat, haharap tayo sa isang bagay na hindi makokontrol ng sinuman. Ang eksena ay pinutol kay Matt, nakatayo sa sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nagsimula na siyang makaramdam ng pagbabago sa kalikasan ng mga bata, isang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Ang lahat ay nakalilito, at hindi niya alam kung saan siya nakatayo sa lahat ng ito. Hindi na sigurado si Matt sa lahat. Nasaksihan niya ang pagbabago sa mga bata. Parang konektado ang bawat galaw nila. Nagsisimula na silang kumilos bilang isang grupo. At ang pagbabagong ito ay hindi lang tungkol kay Zara. Nagsisimula ito sa mga bata at mula sa koneksyon na yon. Ang eksena ay pinutol kay Tobias, nakatayo sa tabi ng bintana na nakatingin sa labas. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. May nagbabago sa kanyang mga mata. Ang eksena ay mabilis na pinutol kay Clover, ang 6 na taong gulang na batang babae. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa isang pinalamanan na hayop. Ang kanyang mga mata ay hindi na natatakot, ngunit kakaibang tinutukoy. Ang mga batang ito ay hindi lamang mga bata na may kakaibang kapangyarihan. Nagiging isang grupo sila. Lahat ng mga patakaran, lahat ng mga hangganan ay bumabagsak. At habang sinisikap ni A. Marsh na itago ang lahat, si Zara ay patuloy na namumuno, ang siyang nagtataglay ng lahat. Ang eksena ay tense, lumilipat sa isang paghaharap sa pagitan ni A. Marsh at ng pangkat ng mga eksperto. A. Marsh, bagaman lumalabas na malamig, ay may malinaw na takot sa kanyang mga mata. A. Marsh, mabagsik ang boses ngunit nanginginig. Hindi natin maaaring ihiwalay si Zara sa mga batang ito. Kung gagawin natin, mawawala sa kanila ang lahat ng natitira sa kanila. Masisira ang kanilang otonomiya. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Putol kay Matt, nakatayo sa labas ng silid, nag-aalala ang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni A. Marsh. Napagtanto niya na ito ay lumampas sa kanilang kontrol. Kung si Zara ay hiwalay, ang mga bata ay wala na sa kanilang sarili. Ang digmaan ay hindi lamang tungkol kay Zara. Ito ay tungkol sa mga bata. Kung si Zara ay maghihiwalay, kung siya ay hindi na konektado sa kanila, ang lahat ay magbabago magpakailanman. Ang mga batang ito ay hindi na magiging mga bata. Mawawala sa kanila ang lahat, hindi lamang ang kanilang lakas, kundi ang kanilang pagkatao. Isang madilim na ilaw ang bumagsak sa mahabang pasilyo ng Thornfield. Ang musika ay tumataas, tense, madilim. Ang kamera ay humampas sa malamig na mga dingding ng pasilidad, huminto sa isang malaking silid kung saan ang lahat ng mga bata ay nagtitipon. Ang kanilang mga mata ay kay Zara, ang tanging makakagabay sa kanila sa mapagpasyang sandaling ito. At pagkatapos, darating ang araw. Inanunsyo ng mga eksperto na ang lahat ng mga anak ng Thornfield ay kailangang gumawa ng isang mahalagang desisyon, isang desisyon na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Isang pagpipilian sa pagitan ng pagpapanatili ng kanilang mga espesyal na kapangyarihan o pagbabalik sa isang normal na buhay tulad ng ibang bata. Isang pagpipilian na wala sa kanila ang madaling gawin.
Mabilis na nagbago ang eksena kay Vera, isang 15 anyos na batang babae, nakatayo sa harap ng salamin, maganda ang mukha ngunit tila napakamaalalahanin. Baka sa kanyang mga mata ang pagkahumaling ngunit pati na rin ang determinasyon. Nilingon niya si Felix, ang nag-iisang kaibigan niyang nakakaunawa sa kanya. Tahimik na nakaupo si Felix, mahigpit na nakahawak ang kamay nito sa isang maliit na bagay, na para bang kumukuha ng lakas mula rito. Narrator, boses na puno ng kalungkutan. Si Vera, napakaganda na walang makakaalis ng tingin sa kanya. Ang babaeng iyon, sa kabila ng kanyang sobrang lakas, ay isang taong laging namumuhay sa kalungkutan. Ang pagpili sa pagitan ng pagpapanatili sa kanyang kapangyarihan o pagsuko sa lahat para mamuhay ng normal ay hindi isang madaling desisyon. Ngunit sa sandaling iyon, ginawa ni Vera ang kanyang desisyon. Ang eksena ay nagbago kay Vera, nakatayo sa harap ng isang malaking salamin, kinagat niya ang kanyang labi, sa wakas, isang bahagyang ngiti ang lumitaw. Vera, boses na puno ng determinasyon. Pumili ako ng kapangyarihan. Kung wala ito, wala na ako sa sarili ko. Nagbago ang eksena kay Felix, 8 years old, nakaupo sa tabi ni Vera. Maliit ang pangangatawan ngunit maningning ang mga mata. Tumingin si Felix kay Zara, na parang humihingi ng tulong sa kanya. Si Felix, 8 taong gulang pa lang, pero kailangan niyang pumili sa pagitan ng normal na buhay, nang walang kakaibang gutom, at ang kapangyarihang nagpapahintulot sa kanya na tumanggap ng sinunog na pagkain. Pero ano ang gusto ni Felix? Kapangyarihan o kalayaan? Nabaling ang eksena kay Felix na nakatingin kay Zara, puno ng pag-aalala ang mga mata. Marahang lumapit si Zara na parang binabasa ang iniisip. Felix, sa malambot at nalilitong boses. Ayoko na gusto ko lang kumain tulad ng ibang bata. Pinili ni Vera ang kapangyarihan, ngunit pinili ni Felix ang kalayaan. Ayaw na niyang pasanin ang pasanin ng kapangyarihang iyon. Gusto niyang mamuhay ng normal na may sariwang pagkain, walang pangit na sinunog. Mahirap na desisyon iyon, ngunit pinili niya ang kalayaan. Mabilis na nagbago ang eksena, pinutol si Tobias, tahimik na nakatayo sa tabi ng bintana, hindi pa rin kumukurap ang kanyang mga mata. Tinitingnan niya ang lahat sa paligid niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng katiyakan, ngunit isang hindi mapaglabanan na determinasyon. Si Tobias, na hindi kumukurap, ngayon ay nahahanap ang kanyang sarili sa pagitan ng dalawang pagpipilian. Ang isa ay ang kapangyarihan na nabuhay siya sa nakalipas na 14 na taon, at ang isa ay isang buhay na walang patuloy na pagsisiyasat ng mga mata na nakatitig sa kanya. Bumalik si Tobias sa iba pang mga bata, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatalo. Sa wakas, ibinuka niya ang kanyang bibig. Tobias, voice firm, determinado. Siyempre, pinipili ko ang kalayaan. Gusto kong matutunang makita ang mundo nang hindi natatakot sa mga hindi nakikitang bagay na ito. Ang eksena ay pinutol kay Ren, isang 12 taong gulang na batang babae, na nakatayo na nakatalikod, ngunit nagsasalita ng kabaligtaran, sa isang nakalilitong paraan. Si Ren, ang babaeng nagsasalita ng paatras, ay may kakaibang paraan ng pakikipag-usap, ngunit kapag nabaliktad ang lahat, siya lang ang nakakakita ng katotohanan mula sa ibang anggulo. At si Ren ay nagpasya na. Ren, nagsalita patalikod, mahina ang boses. Freedom choose be normal want Nagbago ang eksena, lumipat kay Zara, nakatayo sa gitna ng lahat ng mga bata, tulad ng isang pinuno. Ang liwanag mula sa bintana ay kumikinang sa mukha ni Zara, na nagpapakinang sa kanya. Tinitingnan ni Zara ang bawat bata, ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa, na para bang alam niya kung ano ang mangyayari. Hindi lang si Zara ang tulay sa pagitan ng mga batang ito, siya ang nagdedesisyon ng kapalaran nilang lahat. Alam ni Zara na hindi madali ang pagpili na ito. Ngunit siya ang may hawak ng susi sa isang kinabukasan o pagkawasak. Zara, mahinahon ang boses ngunit determinado. We are part of something bigger, you cannot escape your fate.
but it will give you choice. You can live freely or continue to live in this difference. The choice has made. Vera and Felix, two companions, have choose different paths. Vera wants power, Felix wants freedom. But they both don't know that this connection, no matter what they choose, will still hold them in an unbreakable web. Lumipat ang eksena kay Matt, nakatayo sa malayo, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na hindi lamang si Zara, ngunit lahat ng mga batang ito ay maaaring magbago ng takbo ng lahat. Para sa mga batang ito, ang pagpili ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan o kalayaan. Ito ay isang laban upang panatilihin o isuko ang kanilang mga sarili. Ngunit sapat ba ang mga desisyong ito upang makatakas sa kadiliman na kanilang kinabubuhayan? Naging itim ang screen, isang madilim na liwanag ang sumisikat sa basement ni Thornfield. Si Zara, na nakatayong mag-isa, ay nakatingin sa labas ng maliit na bintana, ang mahinang liwanag na tumatanglaw sa kanyang mukha. Siya ay ganap na nahiwalay sa iba pang mga bata. Ang musika ay unti-unting nagdilim, na parang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang pagbubukas ng isang bago, misteryosong kabanata. Tapos na ang paghaharap. Si Zara, na dating kawin ng mga bata sa supernatural, ay tuluyan ng nahiwalay sa kanila. Ngunit ang paghihiwalay na ito ay hindi ang katapusan. Hindi siya nawala, hindi ganap na nawala sa kanilang buhay. Si Zara ay bahagi pa rin ng kanilang buhay, isang bahagi na hindi nila malilimutan. Ang eksena ay pinutol kay Matt, na nakatayo sa labas ng pinto ng isolation room kung saan naroon si Zara. Tumingin siya sa bakanteng silid, walang tao, ngunit nasa pasilidad pa rin ang mga bata. Bumagsak sa kanyang mukha ang liwanag mula sa bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit may bagong pangunawa. Tumingin si Matt kay Zara sa huling pagkakataon bago siya dinala. Hindi siya umimik, umiti lang siya na para bang alam niya kung ano ang mangyayari. Pero may something warm at understanding sa mga mata niya. Hindi ordinaryong bata si Zara, pero siya lang ang makakatulong sa ibang bata na maunawaan ang sarili nila. Mabilis na mapuputol ang eksena sa mga batang pinili ang kalayaan. Tobias, Clover, Ren, ang mga batang ito ay nakatayo sa isang malaking silid, naghahanda na umalis sa Thornfield. Naghihintay ang mga sasakyan sa labas, dumating na ang kanilang mga bagong pamilya upang kunin sila. Ang bawat bata ay lumilingon sa lugar kung saan sila dating nanirahan, kung saan sila ay nahaharap sa mga di malilimutang pagpipilian. Ang mga batang pumili ng kalayaan, na pumili ng isang buhay na walang supernatural na kapangyarihan, ay dinala sa mga bagong pamilya, kung saan sila magsisimula ng isang normal na buhay. Mga simpleng pagkain, mga kwento ng mga kaibigan, at mga buhay na walang hindi nakikitang pagbabanta. Sa wakas ay natagpuan nila ang kapayapaan na gusto nila noon pa man. Ilipat ang eksena kina Vera at Felix, na nananatili, na nagpapatuloy sa kanilang buhay sa Thornfield. Sa kabila ng kanilang mga espesyal na kapangyarihan, kinakaharap pa rin nila ang sarili nilang mga hamon. Ngunit sa kanilang mga mata, may determinasyon at lakas. Alam nilang ang landas na kanilang pinili ay ang tanging daan para sa kanila. At ang mga bata na pinipiling panatilihin ang kanilang mga kapangyarihan, tulad ni Vera at Felix, ay patuloy na naninirahan sa Thornfield. Ngunit hindi ito ang parehong buhay. Mula ngayon, hindi na sila mga bata lamang na binabantayan. Sila ay mga espesyal na tao, na kailangang matutong mamuhay gamit ang kanilang mga kapangyarihan at harapin ang isang hindi inaasahang hinaharap. Ang eksena ay lumipat kay Matt, nakaupo sa kanyang opisina, isang tasa ng kape sa kanyang kamay. Nakatingin siya sa bintana, ang liwanag ng umaga ay sumisikat, na parang nagbibigay liwanag sa isang bagong landas. Biglang, napagtanto niya ang isang bagay na mahalaga. Ang kanyang trabaho ay hindi lamang upang mga siwa, hindi lamang upang panatilihin ang mga lumang tuntunin. Tinutulungan niya ang mga bata na makahanap ng kanilang sariling landas. Na-realize ni Matt na nagbago na ang trabaho niya.
Hindi na lang mag-supervise, hindi na lang sumunod sa mga tuyong patakaran. Hindi na siya basta supervisor, kundi isang taong tumulong sa mga batang ito, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na pumili ng sarili nilang buhay, kung iyon man ay kalayaan o kapangyarihan. Ang eksena ay lumipat kay Zara, nakaupo sa isang hiwalay na silid. Ang liwanag mula sa bintana ay nagbibigay liwanag sa kanyang panaginip na mukha. Bagamat hindi na siya direktang nakikipag-ugnayan sa mga bata, malinaw na buo pa rin ang impluwensya ni Zara. Si Zara, kahit hiwalay na, siya pa rin ang namumuno. Hindi na siya direktang nakikipag-ugnayan sa mga bata, ngunit sa bawat pagpili, bawat desisyon na gagawin nila, tahimik pa rin silang tinutulungan ni Zara na mapagtanto ang kanilang tunay na pagkatao. Ang huling kuha ay nagpapakita kay Matt na nakatayong mag-isa sa mga tarangkahan ng Thornfield, naghahanda na umalis. Lumingon siya sa likod, kung saan natagpuan ng mga bata ang kanilang sariling mga landas. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, kahit na may mga pagdududa at kawalan pa rin ng katiyakan, ngunit nararamdaman niya ang isang bagong pag-asa na bumangon sa kanyang sarili. Umalis si Matt, hindi nang may kalungkutan, kundi may bagong pag-asa. Sana, kahit anong mangyari, lagi niyang tutulungan ang mga bata na makahanap ng sarili nilang mga landas. Dahil minsan, nasa pinakamahirap na mga pagpipilian talaga natin natutunan kung sino tayo.